Good day everyone. Our lesson for today is STAJA surveying. Before we start, let's discuss first our objectives, apply the principle of STAJA surveying, and establish the incline observations into horizontal distance and difference in elevation. So ano nga po ba yung STAJA surveying? STAJA survey is a tachyometric form of distance measurement that relies on fixed angle intercept. Hindi po ba naaalala nyo yung ating diniscuss na meron tayong iba't ibang klase ng tachyometric surveys. And isa po doon is yung STAJA survey. Meron po tayong mga instruments needed for STAJA surveying. Meron po tayo ditong ating STAJA rod or yung ginagamit na, kumbaga para itong isang malaking ruler na ginagamit natin for STAJA surveying. And then, meron po tayong tinatawag dito na yung pinaka-telescope na ginagamit for STAJA survey. And pag sumilip po kasi tayo dito sa ating pinaka-telescope ng ating instrument, ganito po yung nakikita po natin. So, if you will see, meron po tayo ditong pinaka-center, and then meron po tayo dito yung parang mga buhok dyan. Ang tawag po dyan is yung mga crosshairs po. So, yan po yung pinagbibisan natin kung ano po yung mga nakikita nating measurement. So, ito po yung tinatawag nating upper hair, and then ito po yung tinatawag nating lower hair. Okay. So, meron naman po tayong two types ng STAJA survey or yung tinatawag po nating horizontal line of sight yung pang-una. Para po sa ating horizontal line of sight, paano po ba natin masasabi na isa po siyang horizontal line of sight? So, kapag po yung ating instrument, itong ating telescope, yung line of sight po niya or yung nakikita natin through our telescope or yung through our instrument ay naka-horizontal only. Tapos, yung ating STAJA rod, ito po, ay nakatayo lang siya doon sa ating pinaka-flooring. So, ibig sabihin yung STAJA rod, naka-vertical lang siya. And then, yung nakikita natin from our instrument is naka-horizontal. So, ganun lang po natin masasabi na horizontal line of sight yung ating sinasurvey. Okay, so ito pong mga line dito, itong mga nasa taas na to, yan po yung ating tinatawag na upper hair, yung nakikita po dyan, yung naproproject po dyan. And then yung dito naman po is yung lower hair. And then ito po yung center or yung line of sight nung pinaka-telescope natin. Okay. So, for our formula, meron po tayong ginagamit na D is equals to KS plus C. So, ano nga po ba ang meaning ni D is equals to KS plus C? So, if we will look into our definitions ng ating mga formula dito, hindi po ba napakarami po yung ating mga letters na nakikita? Ang nakikita lang naman natin dito is yung D equals KS plus C. So, let's see, yung D po, yun po yung distance from the instrument center to the face of the rod. So, makikita po natin dito, yung D po na tinutukoy po niya is mula po dito sa center ng telescope hanggang po dito sa ating face ng STAJA rod. Or kumbaga po, sabi po niya dito, ito, C plus D. Ano naman yung malaking C? Yung malaking C po, yun yung STAJA constant. Or F plus small c. So, makikita nyo po dito yung meaning ni small f and small c. Si F is yung focal length daw po. Tapos yung C is yung distance from the instrument center to objective lens center. So, let's see. So, eto po, yung C na sinasabi po niya is yung center po ng telescope mula po doon sa may pinaka face ng objective lens po ng telescope natin. So, yun po yung small c na sinasabi. And then, yung focal length naman po is yung mula po dito sa face ng
lens po ng ating telescope hanggang doon po sa may makikita nyo po yung parang pinaka intersection po dyan. Ayan. So, kapag pinag-add po ito, lagay lang po natin. So, pag sinabi niya pong ito hanggang dito po, yan po yung tinatawag po niya na big letter C or yung stadia constant natin. And then, ito naman po, ito hanggang dito, mula po sa may focal length hanggang dito po sa ating face ng stadia rod or kung hanggang saan yung stadia rod po, yun po yung tinatawag po nating small d. Okay. So, meron pa po tayong hindi na-discuss si S tsaka yung small I. So, ano po ba yung S? Si S po daw is yung stadia intercept or interval. Tapos yung small I, yung spacing between hairs. So, meron po din tayo dito mga value ni internal focusing telescope, C is equals to 0. And yung for external focusing telescope po, C is equals to 0.3 meter. So, paano po natin malalaman if ano po yung gagamitin? So, sinasabi din naman po sa problem if it's for internal or for external. So, etong mga value po na ito is, kung hindi lang po siya given, ito po yung mga gagamitin natin. Okay, so yung I po, ito po yung sinasabi po niya na spacing between hairs. Hindi po ba na banggit na natin kanina na meron po tayong upper hair and lower hair when it comes sa ating telescope. And then yung S po is yung sinatawag nating stadia intercept or interval. Ayan po. So, since na-identify naman na po natin yung mga ating formula, and kung ano po ba yung mga tinutukoy ng formula, let's go to our second type, which is yung ating inclined line of sight. Sorry, dapat meron ng letter D yan. Ayan. Nakalimutan si letter D. Typo lang po. Okay, so ano nga po ba naman si inclined line of sight? So, sa ating inclined line of sight, of course, yung ating line of sight mula sa ating telescope, hindi po ba ito yung pinaka-line of sight natin is naka-angle na po siya. Meron na po tayong angle na kumbaga involve sa ating line of sight. So, kung kanina po yung horizontal po natin is literal na in horizontal line lang yung ating nakikita, sa ating inclined line of sight, naka-angle na po. Or kumbaga, yung stadia rod po natin is mas nasa higher level na po siya. Ibig sabihin, hindi na po pantay yung sinasurvey natin. Mga nasa upper hill na po yung mga sinasurvey natin. Diyan. Okay, so tulad po ng ating horizontal line of sight, meron din po tayo dito. Okay, so yung may mga iba't ibang meaning for our formula sa ating inclined line of sight. Pero still, yung mga minor naman po, like etong C, yung focal length po natin, ganun, same pa din naman po yung pinaka-tinutukoy nila. Yun nga lang po, mas may nadagdag, which is magagamit po natin siya sa formula. Ano nga po ba yun? Okay. So, hindi po ba, ang formula po natin kanina sa ating horizontal line of sight is yung D is equals to KS plus C. So, para po sa ating inclined line of sight, since meron na po tayong involved na angle, ang ating formula na po is for our D, KS cosine theta plus yung C. And then, meron po tayong madadagdag na dalawang formula, which is yung para po sa H natin and para po sa V. Ano nga po ba yung H? Yung H po kasi, yun po yung pinaka-horizontal distance mula po dun sa center ng telescope natin or instrument hanggang po dun sa ating pinaka-face ng stadia rod. So, hindi po ba kanina yung yung pinaka-distance lang po natin na ganito is yung tinutukoy po na letter D. Ito po. Pero since nagkaroon na po tayo ng anggulo dito sa ating inclined line of sight, iba na po yung ginamit nating value para po sa pinaka-horizontal distance niya. And then, meron na rin po tayong vertical distance dito. Mula po dito
ipoproject lang po natin yung ating pinaka-center ng ating telescope and hanggang po doon sa may face ng stager rod, pero pinoproject niya po kung hanggang saan yung pinaka-line of sight ng telescope po natin. So ano nga po ba yung mga formula doon? Meron po tayo para po sa horizontal distance na h is equals yung d cosine theta. So ano po ba yung d? Hindi po ba na-compute na natin si d gamit po itong formula po na ito. And then, yung para po naman sa ating vertical distance, it will be d sine theta. So, yun lang din naman po yung mga formula na kailangan nating i-memorize. Though, sa atin namang pong stage surveying, minsan po direct substitution lang din naman po tayo, especially if horizontal line of sight. Pero sa inclined line of sight, sometimes kailangan naman din po nating mapalabas yung mga ibang values na pinapahana. Okay, to further understand, let's move forward to our example number 1. So, a transit with a stagia constant equal to 0.30 meter is used to determine the horizontal distance between points B and C with stagia intercept reading of 1.85 meter. The distance BC is equal to 182.87 meter. Compute the stagia interval factor of the instrument. So let's write first our given. Ano po ba yung mga given natin? So meron po tayo nung stagia constant dito equal to 0.30 daw po. Ano ba yung value ni stagia constant? Ito. So, meron po tayong stagia constant dito. Nire-represent po ni big letter C. Is equals to 0.30 meter. And then, meron din daw po tayong stagia intercept reading na 1.85 meter. So, ano po ba yung stagia intercept? Ito po yung ating stagia intercept letter big S. So, big S po is stagia intercept na 1.85 meter. And then po, meron din daw po tayong distance BC na equal to 182.87. 182.87. So, yung distance po na sinasabi dyan is yung big letter D. Compute the stagia interval factor of the instrument. So, ano ba yung unknown natin? Ang unknown po natin, yung stagia interval factor. Ano po ba yun? Kung hanapin po natin siya dito sa ating formula, ang stagia interval factor po is yung tinutukoy pong letter K. So, ito po, sabi niya po dito, usually equal to 100 for most instruments if hindi po, kumbaga, kunyari, ang pinapahanap po is yung distance. Pero dito po sa KS plus C, hindi po siya nabanggit. So, sometimes, ang ginagamit na po natin doon is 100. Pero since pinapahana po dito kung ano yung value ni stagia interval factor, ibig lang po sabihin hindi po natin pwedeng gamitin si K na 100. So, kailangan po natin siyang i-compute yung pinaka-true value po niya. So, yung K po is unknown. So, let us check ano nga po ba yung formula na gagamitin. Since horizontal distance lang po, ano po bang palatandaan? Meron po tayo ditong sinabi, eto, na horizontal distance. So, may palatandaan lang po. And at the same time, wala po kasi siyang theta. Okay? So, ano nga ba yung formula natin na gagamitin? Meron tayong D is equals to K S plus C. Okay? So, ngayon, paano ang ating solution dyan? So, meron tayong D na value na 182.87 is equals to yung K na unknown and then yung S na 1.85 meter plus yung ating stagia constant na 0.30. So, i-transpose lang po natin si 0.30 sa kabila and then divide by 1.85 both sides. Okay. So, isulat po natin 0.87 minus 0.30 is equals to K times 1.85 and then you divide both sides ng 1.85. So, cancel.
ano po ang magiging value ng ating Stadia factor. So, using our calculator, 182.87 minus 0.30 over 1.85, ang magiging value po ng ating Stadia interval factor is 98.686. Ano po magiging unit natin? So, ang magiging unit na po natin is unitless na po. Wala na po tayong unit na gagamitin dahil po na-cancel na po yung mga unit natin na meter. So, para po sa ating Stadia interval factor, wala po tayong unit para dyan. Okay. So, ayun lang naman po ang ating horizontal line process ng ating pag-compute ng ating horizontal line of sight. So, if you have any questions or further clarifications, just send me a message through our GC or sa GCR or ating messenger, sa aking messenger, para masagot ko po yung mga questions niyo. So, I hope everyone have a good day. Thank you.